Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Isa ako sa mga bagong subscribers mo sa YouTube channel. Mula nung napakinggan ko ang kwento nyo, halos araw-araw na akong nakikinig. Natutuwa ako, Tito Makoy, kasi nakaka-relate ako sa ibang mga kwento mo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Arman. Tubong Mindanao, 38 years old na ako, Tito Makoy, at kasalukuyang naninirahan ngayon dito sa Netherlands. Graduate ako, Tito Makoy, ng Information Technology. Nagtapos ako noong 2010. Ang unang napasukan ko, Tito Makoy, nakapagtrabaho ako sa isa sa mga malalaking korporasyon dyan sa Pilipinas. Ang korporasyon na ito ay merong operation sa probinsya namin. Maganda ang sahod kasi 2013 pa lang, umaabot na ang sahod ko ng 30,000. Malaki na yan para sa isang binata. Yun nga lang, Tito Makoy, sobrang pagod naman. Babad kami sa field, nakakapagod talaga ng husto kasi mararanasan mo lahat, umuulan, bumabaha at ang mainit na sikat ng araw. Di rin may iwasan na umakyat sa mga bundok, burol at maglakad sa malalayong lugar. Tumagal ako, Tito Makoy, ng 5 taon sa trabahong ito at noong magsawa na ako, naisip kong maghanap ng panibagong trabaho. Sa kabutihang palad, Tito Makoy, nakapasok ako sa isang food chain corporation sa Pilipinas. Sa simula naninibago ako kasi hindi ito aligned sa tinapos kong kurso dyan sa Pilipinas. Kaya lang, Tito Makoy, hindi ako maarte o kaya hindi ako mapili pagdating sa trabaho. Basta kayang-kaya ko, marangal at komportable ako, walang problema yan sa akin. Kinalaunan nga sa konting tiyaga at sipag, naka-adjust ako sa bago kong trabaho. Tito Makoy, sa aking bagong pinagtatrabahuhan, nasa frontline kami. Iba-ibang mukha ng tao ang nakikita at nakakasalamuha ko. May mga foreigners at mga lokal na customers. Tito Makoy, pag foreigner ang customer, lalong-lalo na kung may edad na, yung dading-dadi na, minsan talaga hindi ko maiwasang pagpantasyahan. Lalo na pagbalbon at maganda at makisig ang katawan. Tito Makoy, nagsimulang umusbong naganap ang aking identity crisis sa aking pangalawang trabaho. Nung merong isang manager kami na isa rin palang tagong bisexual. Sa araw-araw na pagduduty ko sa branch, paminsan-minsan, Tito Makoy, nahuhuli ko siyang nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. Hindi naman kasi sa pagmamayabang, Tito Makoy, may itsura naman ako. 5'8" ang aking tangkad at moreno ang aking balat. Nung college pa lang ako, Tito Makoy, marami rin naman talagang mga babaeng nagkakagusto sa akin. Kaya lang po talagang medyo malayo ang loob ko pagdating sa mga girls noong panahon na iyon. Ngayon sa aking boss, bagamat type ko rin siya, kaya lang, Tito Makoy, hindi ako nagpakita ng motibo. Alam mo na, dahil napaka-stricto ng work etiquette sa amin. At ang isa pa doon, umiiwas din ako sa mga marites na mga katrabaho. Sa aking pangalawang trabaho, Tito Makoy, umabot ako ng 6 na taon. Kinalaunan nga, isa ako sa mga pinagpipilian na noon bilang susunod na assistant branch manager. Ito'y dahil nga sa aking magandang performance, talagang sinipagan ko naman talaga, Tito Makoy, ang aking pagtatrabaho. Masaya ako, Tito Makoy, at kontento sa aking trabaho. Ngunit, Tito Makoy, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawag sa akin ang pinsan kong babae na malapit sa akin. Close na close kami ng pinsan kong babae. Inaalok niya ako, Tito Makoy, na makipagsapalaran sa abroad. Talagang iniingganyo niya ako na lumabas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, Tito Makoy, tutulungan niya akong makahanap ng trabaho. At katunayan nga noong panahon na iyon, meron siyang kasamahan sa ospital na
naghahanap na pwedeng ma-sponsoran. Ako Tito Makoy, bagamat nagdadalawang isip kasi nga for promotion na ako bilang assistant branch manager. Ngunit kinalaunan na pagdesisyonan kong tanggapin ang alok sa akin ng pinsan ko. Kaya naman nag-resign ako at nagsimula ng ayusin at lakarin ang mga papeles na kinakailangan kong ayusin. Alam mo Tito Makoy, noong pag-alis ko sa trabahong iyon, iba pala ang pakiramdam kung aalis ka sa trabaho na napalapit na sa iyo ang mga kasamahan mo at talagang napamahal na sa iyo ang iyong trabaho. Mahirap, malungkot. Subalit dahil nga sa aking naging desisyon, talagang kinakailangan ko nang umalis sa trabahong iyon. October 2015, nakarating ako dito sa Netherlands. Yung pagdating ko dito Tito Makoy, papasok ang winter season. Nakakapanibago talaga, sobra ang lamig. Kaya ang katawan ko nga nanibago. Yung unang 2 linggo ko rito Tito Makoy, nilagnat talaga ako. Ilang layers na nga ang damit na aking suot-suot, ngunit talagang nanunuot pa rin sa katawan ang lamig. Makalipas ang mahigit 1 buwan Tito Makoy, naka-adjust na rin ang katawan ko. Dito na ako ipinakilala ng pinsan ko sa aking magiging employer. Pangsamantala Tito Makoy, ang aking magiging trabaho ay isang au pair. Ang au pair Tito Makoy ay isang cultural exchange program kung saan sa panig ko mamamasukan ako bilang isang kasambahay. Kapalit ang sahod na 30,000 pesos kung i-convert na natin sa pira natin dyan sa Pilipinas. Actually Tito Makoy, monthly allowance ang tawag nila rito. Libre na ang bahay at meron akong sariling tulugan sa bahay nila. 2 taon Tito Makoy ang kontrata ko at ang trabaho ko ay magbantay, maglinis, magluto at mag-ayos ng bahay. Kasama na ang pagbabantay sa 2 bata, yung anak ng amo ko. 4 na oras Tito Makoy ang trabaho ko araw-araw, kaya kayang-kaya naman talaga. Alam mo Tito Makoy, kadalasan talaga sa trabahong ito ay babae ang kanilang kinukuha. Kasi nga, kasambahay ito at hindi naman gaanong mabigat ang trabaho. Talagang trabaho lang sa loob ng bahay. Ang host family Tito Makoy na aking papasukan, merong 2 anak. Sa kabuuan, pamilya ito ng 4 katao. Mag-asawa at merong 2 anak. Ang isa 5 taong gulang at ang panganay naman 12 taong gulang. Sa madaling kwento Tito Makoy, nakalipad nga ako papunta dito sa Netherlands. At sa aking pamamasukan Tito Makoy, lumipas pa ang 1 buwan bago ko nakita ang aking among lalaki. Dumating siya noon galing sa isang business trip. Noon ko siya unang nakilala at unang nakita mula nang mamasukan ako sa kanila. Alam mo Tito Makoy, unang pakakita ko pa lang sa kanya parang napanganga ako Tito Makoy kasi ang gwapo nito. Makisig na makisig, dading-dadi ito. Kamukhang kamukha niya ang Hollywood actor na si Alec Baldwin. Tatawagin ko siya Tito Makoy sa pangalang Frank. Ang amo kong lalaki na si Frank nasa late 50s na rin at ang kanyang asawa naman na itatago ko sa pangalang Karen, 40 plus ang edad nito. Si Ma'am Karen maganda at mabait at sa kanyang edad na yan, sexy pa rin Tito Makoy kasi nag-gym ito. Maswerte ako Tito Makoy na maituturing kasi mabait sila sa akin. Kadalasan nga Tito Makoy, ang amo kong babae ang nagluluto sa bahay from Monday to Thursday. Ako naman kung Friday, nagluluto at talagang pinapagluto nila ako ng Asian foods. Alam mo Tito Makoy, ang napupuna ko lang sa amo kong lalaki, tuwing magluluto ako ng mga pagkain natin dyan sa Pilipinas, sarap na sarap siyang kumain ng mga niluluto kong pagkain natin. Lalong-lalo na Tito Makoy ang lumpiang Shanghai. Alam niyo po, tinitingnan ko siya na kumakain ng lumpiang Shanghai. Talagang may feeling pa ang kanyang pagkagat at
pagnguya nito. Tuwing day off ko, Tito Makoy, kadalasan nasa loob lang ako ng aking silid. Kasi noong panahon na iyon, wala pa naman akong masyadong kakilala dito. Wala pa akong mga kaibigan. Paminsan-minsan naman umuwi ako sa bahay ng pinsan ko at doon ako nagpapalipas ng weekend. Isang araw nga, Tito Makoy, pumunta ng fitness gym ang amo kong babae. Ang naiwan lang sa bahay, ang kanyang asawa at ang dalawang bata. Yung dalawang bata, Tito Makoy, busy naman sa kanilang paglalaro sa iPad. Ako, Tito Makoy, tuwing day off ko, tanghali na talaga akong gumigising at bumabangon. Nung pagbangon ko, papunta ako sa kusina para magkape at kumain rin ng almusal. Nakita ko, Tito Makoy, ang amo kong lalaki, busy sa kanyang laptop. Nakita kong nanonood siya ng video. Yung pinapanood niya, Tito Makoy, M2M porno video. Alam niyo po, nanlaki ang aking mga mata at dahil sa aking nakita, tuloy para akong napahiya sa sarili ko. Napaisip tuloy akong bumalik na lang muli sa aking silid kasi nga ako talaga ang nahihiya dahil sa aking nakita. Nang napansin ng amo ko na nasa likuran niya ako, tila, Tito Makoy, na bigla ito, dali-dali niyang isinara ang kanyang laptop. Ako naman sa gitna ng aking hiyang nararamdaman, nagkunwari na lang akong wala akong nakita at bumati ako sa kanya ng magandang umaga. Alam mo, Tito Makoy, nakita ko ang amo kong lalaki, tila nahihiya ito kasi namumula ng husto ang kanyang mukha. Bumati rin ito sa akin ng good morning. Tumayo siya, Tito Makoy, at pumasok na sa silid nilang mag-asawa. Sa kalagitnaan, Tito Makoy, ng aking pagkain ng almusal, alam niyo po ang aking pakiramdam, magkahalo talaga. Yung parang gusto kong matawa, ngunit hindi. Nahihiya ako at nag-aalangan. Kasi, Tito Makoy, baka ang aking nasaksiyang iyon maging dahilan na mag-alanganan na kaming dalawa habang magkasama kami dito sa iisang bahay. Iyon talaga, kaya di ko maintindihan ang aking nararamdaman, Tito Makoy. Biyernes na gabi noon, Tito Makoy. Pagkatapos ng aking trabaho, plano ko sanang umuwi sa pinsan ko para doon magpalipas ng weekend. Nakita ko ang aking among lalaki, si Frank. Mag-isa siya sa sala ng bahay, nagmumukmok. Nalaman ko na umalis pala ang kanyang asawa at ang dalawang anak. Pumunta ito sa kanyang biyanan, doon daw magpapalipas ng weekend. Hindi siya sumama, naiwan dito sa bahay kasi meron daw siyang online meeting. Tinanong niya ako kung ano ang plano ko noong weekend na iyon. Ang sabi ko naman, uuwi ako sa pinsan ko. Alam mo, Tito Makoy, biglang lumapit sa akin ang amo kong lalaki at hinawakan ako sa aking balikat. Niyaya niya akong umupo sa sofa. At sa aming paghaharap na ito, kinausap niya ako ng seryoso talaga. Nakikiusap ito, Tito Makoy, na huwag ko raw ipagsasabi o kaya ipaalam sa kanyang asawa kung ano man ang nakita ko. Dahil dito, Tito Makoy, sigurado akong alam niyang nakita ko talaga ang kanyang pinapanood noong mahuli ko siya. Ang naging sagot ko naman sa kanya, Tito Makoy, "Naku sir, wag po kayong mag-alala. Maasahan mo ako. Kasi alam niyo po, maging ako paminsan-minsan nanonood din ng mga ganoong video." Yan, Tito Makoy, ang sagot ko sa aking among lalaki. Ngunit, Tito Makoy, pagkatapos kong magsalita, bigla akong nahimasmasan. Napaisip ako kung bakit iyon ang nasabi ko at iyon ang naging sagot ko sa kanya. At dahil nga sa aking sinabi, ngumiti sa akin ang amo kong lalaki. Nagtatanong ito, "Talaga, Arman? Nanonood ka rin?" Yan ang kanyang pagtatanong sa akin. Alam mo, Tito Makoy, nakapagsalita na ako, hindi ko na pwedeng bawiin ang aking sinabi, kaya
tumango na lang ako sa kanyang pagtatanong. At dahil nga sa aking sinabing iyon, Tito Makoy, talagang hinawakan niya ang kamay ko. Di ko, Tito Makoy, magawang umiwas sa kanya. At ang mga sumunod na nangyari, naganap sa aming dalawa ang pribadong bagay na hindi dapat maganap. Ngunit naganap iyon dahil pareho namin hinayaan. Alam niyo na po, Tito Makoy, sa gwapo ba naman ng aking among lalaki na para siyang si Alec Baldwin, hindi ka talaga makakatanggi. Kaya, Tito Makoy, nagtuloy-tuloy kaming dalawa at alam niyo po, nagawa namin ang pribadong bagay na iyon sa loob mismo ng aking silid. Aminado ako, Tito Makoy, na di ko talaga nalabanan ang tukso. Kasi nga, gwapong-gwapo ang amo ko. Alam niyo po, sa pribadong oras na iyon, para kaming bagong kasal na nasa honeymoon. Solo namin ang buong kabahayan, kaya walang nakapigil sa aming dalawa. Matamis at masaya naming pinagsaluhan ang pribadong oras na iyon. Hindi ko na nagawang pumunta sa bahay ng aking pinsan, kaya tinawagan ko na lang siya, Tito Makoy, at nagdahilan na lang akong hindi makakauwi kasi merong ipinapagawa ang amo ko. Kinabukasan, Tito Makoy, dahil nga day off ko, maghapon lang ako sa aking silid. At alam niyo po, tila may masakit sa katawan ko dahil nga sa naganap sa aming dalawa ng amo kong lalaki. At noong araw ng Lunes, pagkatapos na ihatid ni Frank ang mga bata sa paaralan at nasa trabaho na rin ang aking among babae, kaming dalawa na naman lang ang naiwan sa bahay. Nagbibiroan kami, Tito Makoy. Ayon sa amo kong lalaki, sa susunod raw, magiging maingat siya. Naku, Tito Makoy, talagang mukhang may susunod pa yatang kabanata. At yun nga, Tito Makoy, ang nangyari. Naulit at naulit ang aming ginagawa. Tuwing wala sa bahay ang amo kong babae at mga anak, kaming dalawa lang ang naiiwan. Dito namin nagagawa ng amo kong lalaki ang pribadong bagay. Sa kabuuan, Tito Makoy, masaya at matamis ang aming lihim na ugnayan nitong huling mga araw. Ang amo ko kasing lalaki, naging work from home na lang siya, kaya madalas itong sa bahay. Isa nga pala siyang real estate agent, Tito Makoy. Malaki ang kinikita nito. Paminsan-minsan nga inaabutan niya rin ako ng kaunting halaga. Dagdag ko raw ito sa aking mga gastusin. Hindi ko talaga may pagkakaila, Tito Makoy, ang aking kasiyahan sa aming lihim na ugnayan. Kasi mabait sa akin ang amo ko. Ngunit noong 3 buwan na lang ang nalalabi bago matapos ang aking kontrata sa kanila, bigla, Tito Makoy, naganap ang hindi ko inaasahang mangyayari at hindi ko talaga inaakalang darating na pagkakataon. Kasi, Tito Makoy, nalaman ng kanyang asawa ang aming lihim na ugnayan ni Frank. At nang malaman niya iyon, kinumpronta kaagad ako nito. Nabasa niya pala, Tito Makoy, ang mga chat namin ni Frank sa Messenger, sa Facebook. Ang Facebook account kasi ni Frank, alam niya ang password nito, nabuksan niya, dito niya nabasa ang lahat na conversations naming dalawa sa Messenger. Kaagad kinausap ako ng amo kong babae. Sa kanyang pagkumpronta sa akin, Tito Makoy, alam niyo na po ang pakiramdam ng isang guilty. Di ka makapagsalita, di ka makasagot sa mga tanong, hiyang-hiya ka, nanliliit ka sa sarili mo. Iyon na iyon, Tito Makoy, ang mga pakiramdam ko noong kinukumpronta ako ng aking among babae. At sa sobrang galit nga, Tito Makoy, ng amo kong babae, sasampalin niya ako, ngunit hindi niya ito itinuloy kasi nakita kami ng kanyang dalawang mga anak. Kaya, Tito Makoy, noong araw na iyon, umuwi ako sa bahay ng pinsan ko, dala-dala ang mga gamit ko at siyempre, Tito Makoy, ang hiya ko sa aking sarili. Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko, hindi ko sa kanya na ikwento ang nangyari. Ang ginawa ko lang, dumiretso ako sa aking silid na
tinutulugan. Nagkulong ako dito, Tito Makoy. Ngunit kinabukasan, biglang dumating sa bahay ng pinsan ko ang amo kong babae. Dito, Tito Makoy, isinumbong ng amo kong babae sa aking pinsan ang kanyang natuklasan, yung lihim na ugnayan namin ng kanyang asawa. Talagang ikwinento niya lahat-lahat na kanyang nalaman. Alam mo, Tito Makoy, gusto nga sana akong ipa-deport ng amo kong babae noong linggong iyon. Gusto akong ipadampot sa mga pulis, ura-urada. Ngunit napakiusapan ito ng aking pinsan na kung pwede raw, albor niya na lang kasi nga pinsan niya ako. Tito Makoy, doon ko nakitang talagang likas na mabait ang amo kong babae. Kasi sa pakiusap ng aking pinsan, pumayag ito. Ang tanging naging kondisyon na lang ng amo kong babae ay yung pagbawalan akong lumapit sa pamilya niya, sa mga anak niya, sa kanya at siyempre sa asawa nito. At pakalis ng amo kong babae, dito na ako kinumpronta ng pinsan ko, Tito Makoy. Naiintindihan ko siya, Tito Makoy, na pahiya siya ng husto sa aking kagagawan kaya galit na galit ito sa akin. At sa sobrang galit niya dahil napahiya nga siya, binugbog ako ng aking pinsan, Tito Makoy. Hinahayaan ko lang siya sa kanyang ginagawa kasi nga guilty ako, Tito Makoy. May kasalanan ako. Kaya tinanggap ko ang kanyang mga pisikal na pananakit sa akin kasi alam ko, Tito Makoy, at naiintindihan ko siya. Naglalabas siya ng kanyang sama ng loob sa aking ginawa dahil nga napahiya siya sa kanyang katrabaho. At sa panig ko naman, Tito Makoy, talagang hiyang-hiya rin ako, Tito Makoy. Kasabay pa noon ay hindi naman tayo, Tito Makoy, pusong bato at hindi naman tayo likas na masamang tao. Kaya nga sa aking pagkakamali, nakokonsensya ako kasi meron akong pamilyang nasira. Liban pa doon, yung pamilyang iyon ay naging mabait sa akin. Hindi na sila iba sa akin at lalong-lalo na sa pinsan ko, hindi na sila naiiba kasi nga kaibigan na kaibigan ng pinsan ko ang aking naging among babae. Alam mo, Tito Makoy, yung pangyayaring iyon ang lowest moment ko. Kasi nahihiya ako, nakokonsensya, guilty sa aking kasalanan. Wala akong ginagawa noon, Tito Makoy, kundi ang nagkukulong lang palagi sa silid. Maging ang pagkain, Tito Makoy, palagi akong walang ganang kumain. Liban pa dyan, natatakot rin ako na magsusumbong sa pamilya namin dyan sa Pilipinas ang pinsan ko. At yun nga, Tito Makoy, gaya ng inaasahan, nagsumbong talaga ang pinsan ko sa pamilya namin. Sa pagsusumbong na yun ng pinsan ko sa pamilya namin, Tito Makoy, alam nyo po, dito ako lalong nanliit. Kasi dito ko rin nakita na minsan pala, Tito Makoy, kung magkamali tayo, mismong ang pamilya natin ang huhusga sa atin. Iyon ang aking naranasan, Tito Makoy, sa pamilya namin mismo. Panghuhusga, galit at pangungutya ang inabot ko sa kanila. Naging malinaw sa akin dito na maging pamilya pala natin, pwedeng tapakan tayo oras na nagkamali tayo. Yung mga nagawa nating mga magagandang bagay, lahat na naitulong natin sa kanila, sa isang pagkakamali, nawawala iyon, hindi nila iyon nakikita. Masyado ka ng isang napakasamang tao. Yun na iyon, Tito Makoy, ang aking naramdaman sa sobrang galit na ginagawa sa akin ng pamilya namin mismo. Ngunit sa ibang banda naman, kinakailangan kong tanggapin iyon kasi maging ako, Tito Makoy, aminado talaga akong napakasama ng epekto ng aking kagagawan sa pamilya namin at sa pamilya na aking pinagtrabahuan. Alam niyo po, ang higit na nakonsensya talaga ako noong malaman kong tuluyan nang nag-divorce ang mag-asawa, ang amo kong babae at ang amo kong lalaki. Nasira, Tito Makoy, ang kanilang pamilya. Ang pagkakaalam ko hanggang ngayon, Tito Makoy, magkatuwang pa rin sila sa pag-aasikaso sa kanilang dalawang anak, co-parenting silang dalawa.
Ganoon pa man, hindi ko talaga maalis-alis sa aking isipan ang napakalaking konsensyang bumabagabag sa akin. Ngunit Tito Makoy, naganap na ang hindi dapat maganap. Nangyari na ang isang masamang pangyayari. Kinakailangan nating kumilos at mag-move on. At lumipas nga ang ilang araw na isipan kong mag-apply sa ibang Shenzhen country para makapagpatuloy ng buhay. Noong 2017, Tito Makoy, lumipat ako ng Denmark. Hindi ako umuwi sa Pilipinas dahil nga parang hindi ko pa kayang humarap sa pamilya namin. Kasi nga Tito Makoy, iniisip ko ang galit nila sa akin. Sa Denmark, nakapasok ako bilang isang housekeeping staff sa isang hotel. Okay rin ang trabaho, Tito Makoy, ngunit mahirap din dahil kahit papaano namimiss ko ang aking pinsan na malapit sa akin. Sa kabila ng kanyang galit sa akin, talagang namimiss ko pa rin, Tito Makoy, at wala siyang kasalanan, hindi ko siya masisisi. Subalit sa aking pananatili sa Denmark, lumipas ang mga araw, dito unti-unting naghilom ang mga sugat, unti-unting lumamig ang galit. Sa paglipas ng panahon at mga araw, Tito Makoy, muli kong naisip na bumalik sa Netherlands. At hanggang ngayon nga, nandito ako sa Netherlands. At sa kasalukuyan, Tito Makoy, nag-aaral rin pala ako rito, Tito Makoy. Kaugnay pa rin ng aking information technology tinapos dyan sa Pilipinas. At ang magandang balita, dahil nga sa matagal ng panahon ang lumipas, unti-unti nang nagagamot ang mga sugat at unti-unti nang nawawala ang galit. Sa ngayon, ang pinsan ko, nagre-reply na siya sa mga message ko sa kanya. Ngunit Tito Makoy, paminsan-minsan, napapaisip pa rin ako sa mga pangyayaring iyon. Yung naganap, dala ng kapusukan at hindi tinitimbang na desisyon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin akong naghahangad na sana dumating ang panahon na mapatawad ako ng pamilya ni Frank at ang amo kong babae. Hindi man ako personal na makahingi sa kanila ng tawad, ngunit patuloy akong umaasa, Tito Makoy, patuloy kong inaasam na mapatawad ako nila at magkaroon rin ako ng katahimikan sa aking pakiramdam at pag-iisip. Ito lang po, Tito Makoy, ang aking kwentong maibabahagi mula dito sa Netherlands. Ang iyong tagapakinig, Arman. Maraming salamat, Arman, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sang-ayon ako dyan sa sinasabi mong minsan talaga natatalo tayo ng ating emosyon at kung ang emosyon natin ang nananaig, hindi gumagana ang ating isip. Doon nakakagawa tayo ng maling bagay. Ganoon pa man, bakit di mo kaya subukang mag-email o magpadala sa message sa messenger sa amo mong babae yung paghingi mo ng tawad. At umaasa rin ako na darating ang panahon, yun nga sinasabi natin na ang panahon ay napaghihilom talaga nito ang sugat at napapalamig ang init at galit. Kaya darating ang panahon na mapapatawad ka rin nila. Magkakaayos kayo. Subukan mo nga kayang magpadala ng message sa kanya. Sa muli, maraming salamat at ingat palagi dyan sa Netherlands. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, si Teodoro Arasola ng Alcobar, Saudi Arabia, nagpapa-shoutout muli. Kaya shoutout sa iyo, Teddy. Shoutout din kay Martin Perez ng Leyte. Maraming salamat, Martin. At kung nakikinig si Jason Hanson, nagpaparating sa iyo ng magandang araw si Josil Tabuena. Ano ba tamang pagbigkas ng pangalan mo? Josil or Josil? Josil Tabuena, nagpaparating ng magandang araw kay Jason Hanson. At meron tayong isa pang kasamahan, Oragon din ito. Shout out kay Catalino Custodio ng Kamaligan, Camarinesor. Ang sabi niya rito sa kanyang comment, Tito Makoy, shout out po kay Miles Acabado, Ferds Agrabante, at ang shout out ay galing sa akin, Alin Custodio ng Kamaligan, Camarinesor.
Isang taon na po akong tagapakinig mo, Tito Makoy. Maraming salamat, Catalino o Lino, ang tawag ko lang sa'yo. Maraming salamat, Lino, sa pakikinig at gaya nga ng nasabi ko na balang araw magiging uragon din ako. Shout out sa inyong lahat dyan sa Bicol. Shout out muli kay Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat, Tino, sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang nagpapa-shout out buhat doon sa upload natin yung kwento na ang pamagat ay PD Cab driver na ibabahay ko. Nagpapa-shout out si Victor Bueno. Maraming salamat, Victor, sa pakikinig at sa suporta. At si Tipara Kulwanit, paano ba bigkasin ang pangalan mo? Tama ba yung pagbigkas kong Tiparak or Tiparak Kulwanit? Ang sabi niya, gusto niyang itry baka sakaling naghahanap ng forever si Mateo. Kasi si Tiparak naghahanap rin ng forever. Ang tanging gagawin ko rito ay mag-i-email ako sa kanya, i-reply ko siya sa kanyang email. Ipapaabot ko itong sinasabi mo rito. Tapos kung sakaling gusto niya, baka mag-reply na lang siya dito sa iyong comment. At shout out din kay Hubincio Corioso. Tito Makoy, shout out, uragon din ako. Nagtatanong si Hubincio Corioso kung pwedeng malaman ang pangalan ng sender. Si Mateo ang kanyang sinasabi. Ang gagawin ko dito, Jobin na lang ang itawag ko sa iyo. Magpapadala ako sa kanya ng email. Kasi gaya nga ng sinabi ko na, yung mga nagpapadala sa atin, alam niyo po may mga senders tayo na kasamahan natin, nagko-comment din dito sa ating kwentuhan. Ngunit talagang lahat na senders natin, tinatago ko ang pagkakakilanlan. Isa yan sa ating policy, yung itago ang pagkakakilanlan ng ating mga letter senders. Kaya yan ang gagawin ko, mag-i-email ako sa kanya at kung sakali man, baka mag-reply siya sa comment mo. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Hubincio Corioso. At shout out kay Adon Adon Vlogs. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, mga kaibigan, naghahanap ng forever para sa ating mga kasamahang ngayon pa lang nakapakinig, itong mga pangalang babanggitin ko, naghahanap sila ng forever. Shout out kay Robert Merapuente, naghahanap ng forever. Alfred TV 888, naghahanap ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. John Inglaterra, naghahanap rin. Santiago Vin, ang kanyang handle name, pero ang pangalan niya Alvin Santiago, naghahanap ng forever. At si Rodney Kerubin, yan po, naghahanap ng forever. Sa mga nais magpadala ng kailang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. At sa mga gustong magpa-shoutout sa muli, isulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Sa inyong lahat, mga kaibigan, maraming salamat po.